Diyos mio Marimar, mga kababayan, grabe no? Kanina, sino po yung mga nakapanood po kanina, mga kababayan? Grabe cheers up at House hearing after probable cause ruling, no? 'Di ba? Nag-cheer up yung mga tao, no? Yung mga nandun kanina. Diyos ko. Ito, pakinggan natin mga kababayan. No? Sa mga nandoon kanina, pumalakpak yung mga tao. Nevertheless, let it be placed on record ano yan? that 53 justice members Mhm. physically present confirm their support to the motion by raising their hands. Mhm. So moved. That concludes our voting, Mhm. and the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared. Ayan, 53. Ayan, kanina mga kababayan sa mga nakakapanood, no? At ito, ini-rewind lang natin. So, 53 po ang bumoto. Walang umayaw, walang umiyaw. Walang pusa doon, walang aso doon, wala din panot doon na puro reklamo. So, 53 votes, no? Na nakitaan ng probable cause, no? Sa dalawang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, merong probable cause. So, sa madaling salita mga kababayan, yun po ang sabi ni Jinky Luistro. Ayan. Ayan. Pumalakpak po sila. Naghiyawan silang lahat mga kababayan. Ayan. The motion is either to declare the existence or the non-existence of probable cause. Ayan. Madam Chair, The Honorable Franz Legaspi. Madam Chair, I think we have heard enough explanations and discussions for the past few weeks. I think it's time to now go on to the determination of whether there is probable cause in turn for each of the complaints. So, Madam Chair, I move for the determination of probable cause for the Sabalia complaint. Ala. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Is there any motion, any second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Wala. There is no objection. I Patay. understand that this is a unanimous vote, but nevertheless, for accuracy of our record, may we request the justice members to raise their right hands. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Sabalia complaint, please raise your right hand. Ayun, ang dami, mga kababayan. Ayan nakita nyo halos lahat tumaas ang kamay. So, binilang ko, 1, 2, 3, 4, 53 po sila lahat. Binilang ko po, 1, 2, 3, 4, pati si Paulo Marcoleta, tumaas din ang kamay. 53 po sila lahat, mga kababayan, no? Na bumoto sa, ano bang ibig sabihin ng probable cause? So, eto, mga kababayan, gusto ko lang i-explain, ang kanila pong pinagbutuhan ay ganito po yan. So, ang tanong kasi ni Luistro doon, sino po ang sang-ayon na ang complaint na dalawa, na third and fourth complaint sa impeachment ni Sara ay may nakitaan na probable cause, or sa madaling salita, may nakitaang dumi or may nakitaang mancha. So sa madaling salita, ito pa. Halimbawa, yung complaint kay Sara na third impeachment and fourth impeachment may laman. Sa madaling salita, may laman, may kahulugan, may ebidensya, rason na para ma-impeach si Sara. So, ang bumoto po lahat ay 53. 53 po ang bumoto na kongresista. Sa madaling salita, may probable cause. No? May laman, may dahilan, may rason para ipagpatuloy ang impeachment.
So, klaro naman po kanina mga kababayan, nagpalakpakan po yung tao, nagsigawan po yung mga umaten doon sa loob ng Kongreso. So, walang nag-abstain, walang against, lahat po sila tumaas ang kamay. So, totoo nga ang sabi ni Corina Sanchez mga kababayan na dati maraming kongresista na gustong sumakay kay Sara. Pero nung nakita daw na lumabas sa AMLAC itong bilyon-bilyon na hindi may paliwanag, ay marami daw pong nag-atrasan. Biruin nyo ha, yung 18 kakongresista ni Sara, nawala ang 7. Ha? Yung 18 kakongresista niya, umalis yung 7. So ilan lang natira? 11. Sa 11 kakongresista ni Sara, mga kababayan, ay pumapaling-paling na ngayon. Dahil dyan, sa mga ebidensya, nasasabit talaga si Sara. Mga kababayan, medyo, sa madaling salita, mabigat nga talaga. No? Mabigat, may laman, may probable cause. Continue natin. Ayan. So, nakita nyo naman, marami, lahat. Lahat, tumaas ang kamay. Nako po, patay ka diha. Nako, mga kababayan, mukhang dihado si Sara. Masakit ulo ng mga DDS ngayon, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Yung ulo ng mga DDS ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung inuuntog-untog na yata nila. Yung ulo ng mga DDS, mga kababayan ngayon, yung mga supporter ni Sara, mga tanga-tanga, inuumpog-umpog na nila yung ulo nila ngayon. Mga kababayan, ay nako, Diyos ko. Ayan na. Nanay Minda, hello po. Like po tayo mga kababayan. Ito, ang dami nila. Diyos ko. You may put down your hands. 1, 2, 3, 4, 53 nga. For the record, nobody registered an objection. Walang nag-object. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members. Nako, 53 justice members ang pumabor na merong probable cause ang complaint or dalawang complaint kay Sara. Sa madaling salita, may laman, no? May rason at merong ebidensya na nakuha. So, kumbaga, dati, di ba sabi nila, insufficient. Ngayon naman, sufficient. Yung, mga kababayan. Confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Lako. So ruled. Ayan na. Pinalo na ng martilyo. May we Pinalo na ng martilyo. Nung nakita nilang pinalo ni Jinky Luistro yung lamesa ng martilyo, wala na umangal. Kasi bakit? Alala mo si Marcoleta. Huwag ka patawa-tawa dyan. May martilyo akong hawak dito. Di ba mga kababayan? Once na makita mo na yung chief, yung chairman ng committee, no? Huwag ka na mag-react. Bakit? May hawak martilyo yan. Naalala nyo si Marcolita. Huwag kang ngiti-ngiti dyan. May hawak ako ditong martilyo. Ipukpok sa ulo mo. Kaya mga kababayan, wala nang umangal. Angal-angal ka pa. May hawak na ni Jinky Luistro yung bit. Hawak ko ang bit. Hawak yung martilyo. Ito. Tingnan nyo. Salita siya dito. confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled. Hawak mong martilyo, subukan mo mag-react. May we solicit the motion for the Cabrera impeachment complaint. Madam Chair. The Honorable Franz Legaspi is recognized again. Furthermore, Madam Chair, Kita nyo? Hawak niya ang beat. Pang-beat-beat. Pang-palo. Kaya, kita nyo mga kababayan ha, 53 po ang bumoto laban kay Sara. 53.
Walang abstain, walang umangal, hawak ni Luistro ang martilyo. Pinalo na yung ganon. Wala nang umangal. Subukan mo umangal, bukol ka. Kaya yun, mga kababayan, yung mga DDS ngayon, sumasakit yung ulo nila. Alam nyo ba kanina, mga kababayan, kwento ko sa inyo. Habang nanood kami kanina, nito sa TV doon sa kapitbahay, kasi nanguha kami ng lupa. Nanguha kami ng lupa doon, taniman kong bulaklak. Alam niyo yung lagayan ng mineral, yung absolute, yung pang 5 liters. Hinati ko yon, tapos nilagyan ko lupa, binutasan ko yung takip para doon dumalo yung tubig, tapos taniman ko pitchay. So habang nag-usap-usap ako, kasama ko mga nanay, mga lola. Nanguha kasi kami lupa doon, may kinukutkot kasi magtatanim kami. Sabi nila, ano bang totoo, Ken? About dyan kay Sarah, makukulong na ba talaga siya? Makukulong yan, Mi. Sabi ko, oh mother, makukulong talaga yan. Maniwala kay sa akin. Magnanakaw yan. Sabi ko, sinabihan ko yung mga kapitbahay ko, magnanakaw yan. Huwag kayong maniwalang hindi magnanakaw yan. Biruin nyo, yung salin niya 88 million, pero yung pera niya sa bangko, 6.7 billion. Maniwala ka? Wala silang pera. Si Digong nakakulong ngayon sa ICC. Tapos, ang sabi niya, 37 million lang ang pera niya sa bangko. Tapos, magkano ang bayad niya kay Kopman? 150 million a month. Isang taon na siya doon. Billion na ang naubos. Maniwala kang hindi sila magnanakaw. Yung mga matatanda, oo nga no. Isipin yung mabuti. Ang liliit ng mga salin nila, napanood ko sa balita. Tapos yung mga binabayaran nila, saan ka hakikita? Saan ka magbabayad ng abogado mo? 16. Yan, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kapag mga matanda, mabilis mo paniwalain yan. At mabilis silang maintindihan. Una, sa arithmetic mo lang yan tirahin eh. 37 million salin mo. Yung abogado mo, 140 million a month. Isang taon ka na doon. 140, sabihin natin 140 million times 12. Billion na yun. Tapos yung salin mo 37 million. Saan ka kukuha pambayad? Di nagnakaw ka. Kasi nga ang pera mo or ill-gotten wealth, no, na hindi mo ma-explain kung saan galing at hindi naman tugma sa sinasahod mo bilang politiko, sa madaling salita, nakaw yan. Di ba? Di ba? Ang bilis-bilis eh. Kahit kayo, naintindihan nyo agad sabi ko, di ba? Biruin nyo. Actually, 4 na nanay yun kasama ko kanina. May bit-bit pang apo yung isa. Biruin nyo ha. Biruin nyo. Kay Digong pa lang, kay Sara pa lang, 88 million ang salin niya. Kay Digong, 37 million ang salin niya. Saan sila kumukuha ng pambayad nila sa abogado? Paano mo i-budget ang 37 million ni Digong sa 140 million a month ni Kopman na umabot na siya na isang taon doon? Ano yun, installment? Sige nga, kung may mga hindi nakakaalam dyan at makarinig sa sinasabi natin, mapaisip talaga, oo nga naman 37 lang yung salin mo. Tapos yung binayaran mo, 140 million, nagni-negative ka pa ng 70. 37, 140, nag-negative ka pa ng 110. Saan mo yan kukunin? Di nakaw. Di ba? Kaya kung ikaw lola, ikaw nanay makapanood sa akin, mapaisip ka talaga. Oo nga naman sabi ni Ken, kahit ako ngayon DDS, maintindihan ko yun. Bakit? 37 million ang salin. Tapos 140 million a month ang binabayad. Isang taon na siya doon. 140 times 12. Kulang pa yung 37 million niya. Saan siya kumuha? Baka may ninakaw, hindi lang dineclared. Bakit mo nasabi, Kent, na may ninakaw, hindi dineclared? Di ba ganyan din ginawa ni Sarah? 88 million lang salin niya, pero nung nilabas ng AMLAC, 6.7 billion pala. Di ba? Yan ang isipin ninyo. Kung ikaw ngayon senior citizen na DDS, hindi mo maintindihan yan, napaka-imposible. Maliban na lang kung nag-ulyanin ka. Hindi mo magets yan. 37 million. 140 million bayad mo sa abogado sa loob ng isang taon, i-times mo yun. 140 times 12. 140 times 12.
I-minus mo yung 37 million, putang ina, billion yun, mahigit, lagpas pa. 1.6 billion. Oh, 1.6 billion, i-minus mo sa 37 million, putang ina, ano yun? Utang, installment, papayag si Koopman nun? Diba? Walang utang-utang doon sa Netherlands, oy. Diba? Tapos kay Sara, 88 million. Tapos ang nilabas ng AMLAC, 6.7 billion. Oh, ang layo sa 88. Di ba? O, sa madaling salita, magnanakaw sila. Mga sinungaling. Eh, di ba ang sinungaling kapatid na magnanakaw? Oh. Ay, nako, mga kababayan. Oh, kung ikaw DDS, di mo magets ya? Di mo maintindihan? Aba, ang bubo mo na talaga. Oh, sige. Oh, utusan ko kayo. Meron ako 1,000. Ha? Meron akong 1,000. Tapos, nagpapautang ako pero kailangan may collateral. Ngayon, yung 1,000 ko na pera, yung utang mo, pautangin kita 1,000. Sige, pautangin kita ng 1,000. Ngayon, ang idiniklara mong collateral 37 pesos lang. O 300. 300 pesos lang. Hindi, 37 pesos. No, kasi pinautang kita ng 1,000. Ngayon, siningil ka ng inutangan mong una, ang i-declared mo, 37 pesos lang meron ako. 37 pesos lang meron ako. Pero hindi niya alam nung inutangan mo una na pinautang pala kita ng 1,000. Diba? So ngayon, siningil ka ng una mong inutangan, ang i-declared mo 37 pesos lang. So talagang hindi ka singilin kay si 37 lang piso. Pera mo eh. Pero hindi alam nung naningil sa'yo na inutangan mong una na pinautang pala kita na 1,000. Diba? Kaya ngayon, nagtataka yung na inutangan mong una, bakit ka nakabili ng bigas? Bakit nakabili ka ng ulam? Di ba 37 pesos lang pera mo? Ganon ka-simple, mga DDS. Ganon ang nangyari kay Digong. 37 million lang dineclared niya. Pero nagtaka ang taong bayan, saan siya kumuha ng pangbayad niya na 140 million a month kay Koopman sa loob ng 1 taon? Di ba? So tayong Pilipino ang inutangan ni Digong, utang na loob yun. Kaya nagtataka tayo, saan niya kinuha yung 1,000, 37 pesos lang dineclare niya? Di ba? Kita nyo, mga kababayan? Kaya magnanakaw talaga sila. So, klarong-klaro ha, mga kababayan.